Ayun, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga oras na ito, sa hapon na ito na pinagsama-sama niya tayo ngayong afternoon worship natin. At sa unang linggo ng taon na ito, present po kayo. Okay? At nalulugod ang Panginoon. Na magandang unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay, lalo na sa ating pong oras sa Kanya at sa pagsamba. So ang pagparito niyo po sa mga oras na ito, naniniwala ako na hindi ito aksidente. Inihanda na rin ng Panginoon ang mga bagay-bagay sa inyong buhay, ang mga sitwasyon sa inyong buhay, para marinig mo ang Diyos sa Kanyang mga salita. So, Happy New Year po sa inyong lahat at muli po palakpakan natin ang Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Ngayon po, meron akong katanungan bago natin simulan yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sino po sa inyo dito ang mahilig magsulat ng New Year's resolutions? Sino po dito sa inyo? Taas niyo yung kamay, huwag tayo mahiya. Okay? Ako lang po ba? Okay. Sino po? Okay? So, may ilan, ano? O iba siguro ayaw na, no? Ayaw na magsulat ng New Year's resolution. Alam niyo po, mahilig akong magsulat ng New Year's resolution noon. Subalit, hininto ko na yung pagsusulat ng New Year's resolution. Kasi historically speaking, yung mga New Year's resolution ko, naobserbahan ko sa aking buhay, hindi ko din siya natutupad. Hindi ko siya nagagampanan. Na itong taon na to, sabi ko, magiging fit ako, mag-exercise ako, 6-packs ako. Hindi pa rin nangyayari, ilang taon na. Okay. So, ngayong taon na to, mag-iimpok ako. Okay. At nawawala kalagitnaan ng taon sa mga nakawalan ng siguro sa mga dahil sa circumstances, okay? So marami akong sinusulat. Sabi ko, magda-diet na ako, hindi ako kakain ng fatty food. Pero paglabas mo ng bahay, kung nakita mo yung street pares doon, tapos umuusok-usok pa, tapos yung pares nila may toppings pa na chicharong bulaklak tsaka bagnet, wala na. O ano man nakahain sa iyo mga kasipatan, nakakalimutan yung diet, nakakalimutan yung mga isinulat na hindi ko gagawin ito ang gagawin ko. Subalit, alam niyo po ba, sa akin pong journey bilang isang Kristiyano, sa aking pagsunod sa Panginoon, so ako po ay naliwanagan at ginabayan ng Diyos kung ano ang importanteng gawin sa lahat. Ito yung makinig sa Panginoon. Kung yung i-practice yung listening to the Lord o pakikinig sa Diyos at kung ano man yung narinig nyo sa Panginoon, isinusulat ninyo o kaya inino-note nyo sa cellphone nyo. So itong practice na ito, pakikinig sa salita ng Diyos, pakikinig sa gabay ng banal na Espiritu, pag-meditate, pagbubulay-bulay ng taimtim ng salita ng Diyos, at higit sa lahat, ito pa, pananalangin, paglalaan ng panalangin sa Diyos, makakakuha kayo ng gabay kung anong gagawin nyo. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa buong taon. Ito po yung napakagandang practice na gawin ng isang Kristiyano. Kung gusto natin ng gabay, kung gusto natin ng disiplina sa sarili, kung gusto natin may ma-accomplish sa buhay, makinig tayo sa Panginoon at gawin natin kung ano yung pinagagawa niya. Tiyak, kapatid, tiyak. May mangyayaring maganda sa iyong buhay, lumipas man ang taon na ito. So, in line dun sa mga sinabi ko po na mga spiritual discipline po ito. Ang Panginoon Diyos, nung ako po ay nananalangin, nung habang nasa sabbatical leave ako, at saka nung dumating na ako dito 3 months before the year ends, laging nangungusap sa akin ng Panginoon sa tuwing makikinig ako sa Kanya sa quiet time.
And the Lord impressed in my heart the word consecrated. And then nagpray ako, Panginoon, anong plano mo sa amin sa church? Saan mo kami dadalhin ngayon bilang mga tagasunod mo, bilang mga Kristiyano? So, inihanda ng Panginoon ang aking puso, yung puso din ng mga ministry team natin, mga leaders natin sa church. Ang theme natin for this year, 2024, is consecrated life. Ano po ba yung consecrated life? Ito yung buhay na intentionally set apart ka sa Panginoon. Na alam mo yung buhay mo, ang buhay natin sa Panginoon lang. Hindi sa mundong ito, kundi kay Jesucristo lamang. Dahil sinabi natin na siya ang Diyos ng ating buhay, ang hari ng buhay. Ibig sabihin, you are consecrated to Him. Ang kalooban niyang masusunod sa iyo. Living a life that is pleasing to Him. And a complete surrender. Tunay na pagsuko sa pagka-Diyos, at sa Lordship ni Jesus Christ sa ating buhay. Kanina naiyak nga ako, what a beautiful name it is. Yeah? The name of Jesus Christ, I was moved nung my King. He is my King. He is the King of all in all and the Lord of all in my life. So ito ang ibig sabihin ng pagiging consecrated. Para ka lang sa Panginoon. Exclusively kay Kristo ka lang. Hindi ka sa ibang bagay, hindi ka sa kamunduhan. For God's use only. You are set apart. That's the meaning ng consecration. At sa ating pong journey this year, okay, may mga hinanda po tayo mga sermons, how to be consecrated in the Lord. So, pa-prioritize natin ang ating inner life, ang ating relationship sa Panginoon. Una sa lahat, kasi ito ang importante sa lahat ng ginagawa natin, palagi ko pong sinasabi, sa paglilingkod sa Panginoon, lahat ng ginagawa natin na ito ay byproduct lamang ng relasyon natin sa Diyos. We give God more than a song. We give Him a heart of worship. We give Him a consecrated heart, a consecrated life, honoring to the Lord, pleasing in His sight. Ito yung pa-prioritize natin. Sa journey natin ngayon, matututo po tayo. Tuturuan tayo ng Panginoon. Gagabayan tayo ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu sa ating pong journey. So kaya naman, pinamagatan ko ang mensahe ko ngayon ng a call to a consecrated life. At yung ating pong mga talata ay matatagpuan natin sa Mateo or sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. So, inaanyayahan ko po kayong tumayo. Okay. At ating pong basahin ang salita ng Panginoon. Ito ay mga salita ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, nung siya po ay nagtuturo sa mga tao nung kapanahunan na ito. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Hayaan niyo pong i-recite ko sa wikang Tagalog. Okay, kung akin pong maaalala. Sinabi ng Panginoong Yesus, lumapit kayo sa akin, kayong lubha na nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y makasusumpong ng kapahingahan. Sapagkat ako'y mababang loob at magaang pasaning ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil ang salita mo ay makapangyarihan. Ang salita mo ay laging handa para mangusap sa amin. Kaya ngayon, O Diyos, itinataas namin ang munting oras namin na ito na mangusap ka sa amin. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang iyong katotohanan
na siyang tunay na magbabago ng landas ng aming buhay, ng aming pagkatao, at kami mapapalapit ng tunay sa iyo ang ugnayan sa iyo at relasyon sa iyo na mataimtim at malalim. Samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong salita. Ito po ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So, ang buod ng ating ng salita ng Diyos na ating pag-aaralan ay ito. Jesus wants us to be consecrated to Him. Yun na po. Gusto ng Panginoon na sa Kanya ka lamang. Ang buhay mo'y nakatuon sa Kanya lamang. Naka-consecrate sa Kanya. Tignan natin kung ano yung mga sinasabi ng Panginoon sa mga talatang ito. Una, yung imbitasyon ni Jesus. Ang imbitasyon ni Jesus sa mga tao. Alam nyo, pag naimbitahan ka sa isang occasion, like katulad po ng weddings, mga special gatherings, mga social events, usually, pinapadalan ng mga tao ng mga invitations, yung RSVP na invitation. Di po ba? At intentionally, iniimbitahan ka. Yung RSVP na yon includes na kailangan mo mag-confirm dahil may nilaan sila na table para sa'yo, kasama ka sa piging, special na guest ka nila. Sa mga weddings yan, social events, milestone birthday occasion. So yung invitation card, napakaganda ng pagkakagawa. Ngayon po, virtual na lang din, pero napakaganda pa rin ng pagkakagawa. At may mga gumagalaw-galaw pa, no, sa invitation na ito. So, yung list ng invited guests, usually presented sila at the registration table. And only those, yun lamang ang nakalista, yung kailangan makapasok. Yung mga hindi invited, hindi nakakapasok sa mga okasyon na ito. Subalit ngayon, kapatid, nais kong ibahagi sa inyo ang pinakamahalagang imbitasyon na matatanggap mo sa iyong buhay. More than a special occasion, more than events, kahit maimbatahan ka pa sa Malacanang o sa palasyo, walang ihigit pa sa imbitasyon na ito dahil ang imbitasyon na ito ay galing sa hari ng mga hari. Ang pangalan niya ay si Jesus. Galing sa Diyos na dakila sa lahat, manlilikha, banal na Diyos, eternal, galing sa Diyos na makapangyarihan, alam niya lahat ng bagay, si Jesus. Iniimbitahan ni Jesus ang mga tao sa kanyang presensya. At napaka-importanting imbitasyon na ito dahil ako po'y natutuwa sa mga nakakarinig ng salita ng Diyos na itong salita na ito dahil nilaan ng Diyos na marinig natin na iniimbitahan niya tayo. Hindi malayo ang Panginoong Yesus. Iniimbitahan niya ang tao lumapit sa kanyang presensya. Wala nang tagapamagitan. Directly pwede tayo lumapit sa Panginoong Yesus. At ito ang imbitasyon ng Panginoon to a fulfilling life. A fulfilling life here on earth and eternity. The invitation of Jesus Christ. Sabi niya sa verse 28, "Come to me. You all, lahat kayo who are weary and burdened, and I will give you rest." Mas lalong-lalo na tinatawag ng Panginoon yung mga broken people, yung mga nabibigatan sa kanilang mga pasanin sa buhay. Eto, andun ang habag ng Diyos. Andun ang paningin ng Diyos. Okay? Andun ang awa ng Panginoon. Mga nagdudusa, mga nangangailangan, mga naghihirap, ramdam ka ng Diyos, ramdam ng Panginoon. Alam niyo po yung context nitong mensahe na ito. Yung mga tao, burdened sila, weary and burdened sila. Bakit? Hindi lamang sa oppressed sila sa buhay, mahirap sila. Noong time na yun conquered sila ng Roman government. Okay? Sinusunod nila batas ng mga Romano.
So nagbabayad sila ng tax, sobrang burden nila, naghihirap sila, at higit sa lahat, yung burden na nakita ng Panginoong Hesus dito, yung mga religious leaders nila back then, yung mga Pharisees and Sadducees, okay, they were burdened by the 363 na mga bawal gawin at dapat gawin araw-araw. At saka 250 commandments imposed by the Pharisees and the Sadducees. Kaya naman yung resulta nitong mga load, mga responsibilidad, mga dapat gawin, di dapat gawin, rules and regulations, do's and don'ts, parang naging legalistic na yung kanilang pagsunod sa Panginoon. Hindi na naging relational. Hindi na nila na-enjoy yung personal relationship sa Diyos, kundi bagkos natali sila sa mga do's and don'ts. Bawal, hindi bawal, dapat gawin, hindi dapat gawin. It burdens people. And nakita to ng Panginoon. At nakita din, alam niyo po, I also agree, na yung mga tao, if they are not walking in the light of God's truth, they will feel burdened. Akala natin problema lang ang nagbe-burden sa ating buhay. Ang pinaka-cause ng burden ng isang tao ay kung hindi siya o wala siyang relasyon sa Panginoon. Kasi pasan niya ang daigdig. Solo niya ang kanyang mga problema. Wala siyang Diyos na matawagan at relasyon sa Diyos para katulong niyang mag-ayos ng kanyang mga problema. It burdens people. But Jesus here, sabi niya, He invited them all by saying, "Come to me, lumapit kayo sa akin, kayo mga lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." He was simply saying, sabi ng Panginoon, you do not need to prove anything to me. Just come as you are. Wala ka na dapat patunayan. Simple lang lumapit ka sa akin. At makasusumpong ka ng kapahingaan. Lumapit ka sa akin dahil ako ang susi sa lahat. Ako ang source ng kagaligayahan, ng kapayapaan, at ng pag-asa na hinahanap mo sa iyong buhay. At ito yung ini-offer ng Panginoon. Hindi lamang sa mga tao na nakausap niya. Ang tawag po dito sa mga ganitong talata na pinag-uusapan natin ngayon ay timeless truth. This is timeless truth. This is still relevant. Kailangan din natin marinig ngayon na iniimbitahan tayo ng Panginoon. Kaya nga naman kapatid, maaring may dinadala ka sa iyong buhay. Okay? Nagbagong taon na pero hindi pa rin nagbabago ang kalagayan mo sa buhay. Nagbagong taon na pero yung mga problema mo, okay, hindi na luma. Nagbabago pa na problema kang hinaharap ngayon. Nabibigatan ka sa iyong mga pasanin sa buhay, mga responsibilidad, mga stress sa buhay, yung mga nangyayari sa iyong pamilya, ano man ang mga bagay na ito na nagpapabigat sa iyo. Nais kitang encourage ngayon kapatid na mayroong magandang balita. Sa unang linggo ng pagsamba sa Panginoon, iniimbitahan ka ng Panginoong Yesus, isuko ang mga bigatin sa buhay mo ngayon. Nais ng Panginoon simulan ang taon mo na magaan ng iyong lakbayin sa buhay na ito. So, I want you to understand, mga kapatid, na ang Panginoong Jesus ay may kapangyarihan i-unload, tanggalin ang mga bigatin sa puso mo at palitan niya ito ng kapayapaan. Sabi niya, you will find rest, ng kapahingahan sa iyong puso. Come as you are, lumapit ka sa Panginoon without nothing to hide. Wala kang dapat itago sa Kanya. Wala kang dapat patunayan sa Kanya. Wala ka dapat na takot na lumapit sa Kanya. Tanggap ka ng Panginoon maging sino ka man. Nakuha niyo po. Maging sino ka man. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang kasalanan mo, nais ng Panginoon, tumugon ka sa Kanyang pagtawag. Napakabuti ng Diyos dahil
Lagi siya yung nag-i-initiate. Minsan di tayo tumatawag sa Panginoon, pero siya pa rin ang nag-i-initiate. Nasabi niya, come to me. Siya yung lumalapit sa atin. Tayo yung mga nawawalang tupa, siya yung naghahanap sa atin. Napakabuti ng Diyos. At kapag tinanggap mo ang imbitasyon na ito ng Panginoon, okay, dadalhin ka niya, okay, sa isang lakbayin na talagang tunay na magbibigay sa iyo ng kasiyahan, ng tagumpay, ng fulfillment sa buhay. Pag-usapan natin ito, yung journey na inilaan sa iyo ng Panginoon, ang lakbayin kasama si Jesus. Sa verse 29, sinabi niya, take my yoke upon you and learn from me. Sa Tagalog, pasanin ninyo ang aking pamatok. Yung literal sense, itong pamatok na ito, kung alam naman natin dito sa Pilipinas, exposed tayo sa bukid, di po ba? Ang ginagamit ng mga magsasaka ay araro. Yung pamatok, ito yung nasa likod ng kalabaw. Ayan, nasa picture. Okay? Yan yung pamatok na kasabit dito. Sa lugar ng ating Panginoong Hesus noon, yung mga magsasaka, may dalawang hayop, usually oxen, yung magkasama na magkapamatok. Okay, ang ginagawa ng mga farmer, pinagsasama nila yung ox na medyo may edad na, experience na sa bukid o sa paglalakbay. Yung isa naman medyo batang oxen. Ang ginagawa nitong oxen na magkapamatok, okay, ay natututo yung batang ox doon sa medyo matured at experienced na ox. Okay? So, usually, ang yung mga matatandang ox na ito, nakikita nyo dyan, will take the major load. Siya yung may mas mabigat pa na dalahin. And the young one will be walking along and learning. Natututo siya dun sa isang matured na ox. Nung sinabi ng Panginoon, take my yoke upon you and learn from me. Ito po yung analogy. Ito po yung invitasyon ng Panginoon na maglakbay ka kasama niya araw-araw, bawat minuto, bawat oras sa iyong buhay. Nai-imagine niyo po yung gusto mangyari ng Panginoon? Okay? Nais niya na matuto ka sa Kanya araw-araw. Okay? Jesus said, learn from me. Okay? It's a call to a consecrated life, a life of discipleship journey. Ano ba tong discipleship journey? Meron ditong learning from me. Jesus Christ, nung time na yon, siya po ay master teacher. Teacher siya ng may mga disciples siya. Okay? Rabbi siya. Spiritual leader siya. Okay. Ngayon, nung tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay at Diyos ng ating buhay, hiningi natin ang tawad ng ating mga kasalanan sa Kanya. Automatic, okay? Naging anak ka ng Diyos at naging disciple ka rin ni Jesus. Naging tagasunod ka ni Jesus. At bilang tagasunod ni Jesus, dapat tayong matuto kay Jesus. Yun ang commitment natin, hindi sa pastor, hindi sa... Kay Jesus ang commitment ko. Kay Jesus ang commitment mo. Kaya nga, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Ngayon, you walk with Jesus side by side. Okay? To be yoked with Jesus is to be intimate. Intimate with Him. Meron kayong relasyon, meron kayong ugnayan ng Panginoon. Magkasama kayo nakapamatok. Sabi niya, take my yoke, sumama ka sa akin, maglakbay tayo sa journey na ito. We are a disciple of Jesus Christ when we accepted Him as personal Lord and Savior. And then itong disciple na ito, kung ikaw itong disciple na ito, meron kang discipleship journey.
Ang discipleship journey, eto yon, yung sumusunod tayo sa Panginoon, natututo tayo sa Panginoon, iniibig natin siya na higit sa lahat at pinaglilingkuran natin ng Panginoong Hesus. Yan po yung definition ng discipleship sa ating pong church. To follow Christ and be like Him. At pag ginawa natin yon, at the same time, tuturuan tayo ng Panginoon how to be a disciple maker. Nagagamitin ng Panginoon ang buhay mo para gabayan ng iba na maging tunay na disipulo at tagasunod ni Jesus. Ngayon, sa Biblia, maraming tinuro ang Panginoong Jesus. Pero gusto ko pong mag-cite ng 3 lang. Okay, bibilisan ko lang po. Yung una, matututo ka kay Jesus. Ang isa sa mga matututunan natin sa Kanya ay kung paano mamuhay ng may kabanalan. Paano mamuhay ng matuwid at maayos. Kaya nga po, dumating ang Panginoon sa mundong ito para iligtas tayo. Para gawin niya tayong banal. Dahil tayo'y marumi sa kasalanan, hindi natin kaya maging malinis. Ngunit si Jesus, nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya ang ating mga kasalanan. Yung dugo niya ang naghugas at naglinis sa ating mga kasalanan. Nung tinanggap natin ang kapatawaran niya at ang biyaya ng Diyos, sa mata ng Panginoon, tayo'y naging banal. Sa harap ng Diyos. Dahil ang kasalanan, sin separate us from God because God is holy, but God made us holy and righteous, imputed righteousness of God through Jesus Christ because of His sacrifice on the cross for the forgiveness of our sins. Pangalawa, matututo ka kay Jesus how to love unconditionally. Paano na ang tunay na pagmamahal? Ipinakita ito ng Panginoon nung siya po'y nagkatawang tao, minahal niya ang tao. Okay, una, naging katulad niya tayo. Ipinakita niya ang pag-ibig ng Diyos nung pinagaling niya ang mga may sakit. Yung pinakain niya ang mga nagugutom. Dinalaw niya ang mga tao, nakisalamuha siya, niyakap niya, tinuruan niya ng salita ng Diyos to the point na binigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng tao. Ganyan niya tayo minahal unconditionally. At yun din yung nais niya na gawin natin, to love God more than anything in this world and to love our neighbor as we love ourselves. Pangatlong matututunan natin sa Panginoon is Jesus will teach you how to obey the will of God. Ginawa niya rin ito. Nung bago siya ipako sa krus, sinabi niya, Panginoon, Diyos Ama, Father, if you would take this cup from me, kung pwede lang tanggalin mo tong sarong to, alam niya na masakit, maghihirap siya, magdudusa siya, pero sinabi niya, naway ang kalooban mo ang masunod. Sinunod niya hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Napakasakit na kamatayan, torture. At pinakita ng Panginoon na ang pinaka-importante sa lahat, no matter what it costs, is to obey God and obey His will because that's the right thing to do. Adam and Eve disobeyed. And many people in the Bible disobeyed and they suffered the consequences of their disobedience to God. So God, Jesus Christ, so gracious, teaching us how to obey God's will and how to live in accordance to the will of God. Imagine niyo mga kapatid, si Jesus, Hari ng mga hari, He is the King of kings, Lord of lords. He was before the creation of this world, eternal. Eternal God, sustainer of all things. Okay, makapangyarihang Diyos. Inviting you, iniimbitahan ka sa tabi niya mag-journey araw-araw. Anong mangyayari sa iyo pag tinanggap mo ang imbitasyon na ito? Okay. You will be intimate with Christ and you will be like Him. You will be like Him in His character, the way He talks, the way He loves people, the way He obeys God. Kailangan natin itong tanggaping imbitasyon na ito. So, at sa pangatlo naman, makikita natin yung reward. Ang imbitasyon ni Jesus
na iniaalok niya sa atin. At ang journey, ang paglalakbay kasama niya bawat minuto, oras, bawat moment ng ating buhay. Meron itong reward. Sa mga talatang babasahin natin, meron itong reward. Ngayon, if I may ask, nais kong itanong, ano sa tingin nyo ang malaking reward, the greatest reward na matatanggap nyo sa inyong buhay? Na ini-imagine nyo ngayon na matatanggap nyo sa buhay. Sabi ng iba, business success. Yan. Wealth, influence, respect, earn more money, may legacy ka, people, tinitingala ka ng mga tao, tanyag ka sa iyong buhay, successful. Yan po yung mindset ng tao. Ito yung mga success sa mundong ito. Okay? Ang mga success na ito ay dapat nasa top ka, ma-reach mo yung dream mo. Subalit, sinabi ni Jesus sa mga talatang ito, tignan po natin, the greatest reward, okay, is not about the temporary success in this world. The greatest reward according to Jesus, okay, according to Jesus, is to be found in His presence. Matagpuan ka sa Kanyang presensya. Sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 16 verse 26, And what do you benefit to gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than soul? Ang kaluluwa natin mas mahalaga. Makamtan mo nga ang buong daigdig, ang lahat ng kayamanan karanyan. Kung ang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa impyerno, ano pang saysay ng tagumpay sa temporaryong mundo na ito? Sabi ng Panginoon sa last verse, okay, for I am gentle and humble in heart. Ito yung reward. And you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So, mga kapatid, pinakita ng Panginoon dito yung kanyang puso, ang kanyang malasakit sa mga tao, na ang pagsunod sa kanya hindi mabigat. Na sinabi, pag naging Kristiyano ka, maghihirap ka, magdudusa ka, mapipersecute ka, kasama po lahat, magsasuffer, kasama po lahat yan sa mga paghubog ng Diyos sa ating pananampalataya. Subalit, kung ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos, hindi mabigat ang mga bagay na ito. Bakit? You will find rest for your soul. Alam mo na meron kang kapayapaan sa puso mo na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Meron kang joy sa puso mo na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Meron kang hope sa puso mo, pag-asa na hindi kayang bilhin, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ito'y matatagpuan lamang kay Jesus. Ito yung reward. You will find rest. Makakamtan mo ang kapahingahan. Ang mga bagabag, hindi ka na nag-aalala kung ano mangyayari bukas. Hindi ka na mag-aalala kung maubusan ka ng pera. Hindi ka na mag-aalala kung magkasakit ka. Alam mo na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. At alam mo, hawak niya ang iyong buhay, hawak niya ang bukas. Ito ang mga reward ino-offer ng Panginoon sa atin. Hindi mabigat ang pagsunod sa Panginoon. Sinabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. Sa sinasabi ng Panginoon, hindi kita pahihirapan. Kasinungalingan yon, mga lies ng enemy na mahirap sumunod sa Diyos, mahirap magpakabuti, ganon. Hindi. Tuturuan ka ng Panginoon at gagabayan ka niya. At tatanggapin ka niya kung sino ka, kung anong pinagdadaanan mo, anong kahinaan mo, tanggap ka ng Panginoon at gagabayan ka niya maging matibay at maging buo hanggang sa mag-mature ka. Complete, mature, in maturity, not lacking of anything. You will find rest for your soul. So, mga kapatid, ang tanong ko sa inyo ngayon, ikaw ba ay may kapahingahan sa puso mo ngayong mga oras na ito? O ang iyong buhay puno ng kabigatan,
Maraming factor ang kabigatan natin sa buhay. Marahil ito'y mga problema at suliranin. Marahil ito'y puot sa ating puso sa mga taong nanakit sa atin. Marahil mga unresolved issues, mga hindi natin napatawad na nakit sa atin, mga bigat na dalahin natin, na hirap nating i-let go, hirap nating isuko sa Panginoon. Marahil ito'y kasalanan na inaalagaan natin sa ating buhay, na nagpapabigat ng ating lakbayin sa pagsunod sa Panginoon, mga hindrances. Ano ang nagpapabigat sa buhay mo ngayon? Ikaw ba ay may kapahingahan sa harap ng Panginoon? Ito ang oras. This is your moment to hear Jesus Christ inviting you. Sinasabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, kayong lubhang nabibigatan, sa inyong mga pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Nakakalungkot, maraming mga tao, kahit Kristiyano, nakikipagbuno sa Panginoon. Ayaw sumuko. Ayaw i-let go. Hindi naman tayo mananalo sa Diyos. Ibigay mo lahat sa Kanya sa mga oras na to. Ngayong taon na to, Panginoon, susuko ko lahat ng burden sa puso ko, sa aking buhay. Okay. Mga hindi pagpapatawad, mga galit sa aking puso. Okay? And you can find rest. You can find rest if you stop fighting against God. You cannot experience rest if you're not surrendered to Him. Take that home, my friend. So sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong encourage ang bawat isa sa inyo to live a consecrated life by accepting the invitation of Jesus Christ. Sabi niya, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Walk with Jesus side by side, journey with Him starting today. Alam niyo po, don't miss any opportunity to hear His Word. Kasama mo siya. To hear His Word and learn from Jesus day by day in your life. Sabi nga sa Jeremiah 33, verse 2 and 3, this is what the Lord says, He who made the earth, the Lord who formed it and established it, the Lord is His name. Sabi ng Panginoon, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Lumapit ka sa Panginoon at tumawag ka sa Kanya, manalangin ka sa Kanya, at ipauunawa niya sa iyo yung mga mahiwagang bagay na hindi mo pa nauunawahan. Ito ay pangako niya. If you want to grow in your faith in the Lord, you call on Jesus, you pray to Him, you come to Him, and you will know Him deeper, and you will know the deep things about God in your life. Ito'y pangako niya. So start your day this year with the goal of being a disciple, a true disciple of Jesus Christ, by learning from Him, walking with Him side by side, by spending time with Him in prayer, pananalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, o pakikinig ng Kanyang salita. At pagsamba sa Kanya. Alam niyo po, there is no greater joy in life than to be found in the presence of God. Sinabi nga ni David, one thing I ask, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and be found in His temple. So, mga kapatid, ngayong taon, 2024, Jesus wants us to be consecrated to Him. Amen po ba? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil inibig mo kami ng una. Pinaunawa mo ang pag-ibig na to sa amin. Nakita namin ang aming mga sarili, lubhang
Napakarami at napakabigat na mga dinadala namin sa buhay. Marahil problema na hindi namin kayang ayusin, mga imposibleng bagay na hindi namin kayang gawin, mga kabiguan sa buhay namin, Panginoon. Minsan natagpuan namin ang mga sarili namin na lugmok sa problema, walang pag-asa, walang solusyon sa mga problema suliranin namin sa buhay. Salamat dahil tinatawag mo kami na isuko ang lahat ng ito sa iyo at lumapit sa iyo. Marahil, Panginoon, marami sa amin dito na lubhang nabibigatan sa mga pasanin namin sa buhay. Marahil may mga galit kami sa aming puso. May mga puot kami sa aming puso sa aming kapwa, mga nanakit sa amin, Panginoon. Mga taong hindi namin napatawad. Ipaalala mo sila sa amin, Panginoon, na tulungan mo kami, bigyan mo kami ng lakas, mapatawad sila sa aming mga puso sa iyong tulong. Mga kasalanan na aming inaalagaan sa aming buhay, we pray, O Lord, at pinagsisisihan namin ang mga ito. Mga bigat sa aming landas na hindi kami nakauusog, hindi kami lumalago sa aming pananampalataya. Wala kaming journey sa iyo. Wala kaming malalim na ugnayan sa iyo dahil sa mga kabigatan na ito. Salamat dahil iniimbitahan mo kami na isuko ang lahat ng ito sa iyong paanan at mag-aral kami sa iyo. Dahil ikaw ang tutulong sa amin. Salamat sa imbitasyon mo na makipamatok kami sa iyo, Panginoon, at maglakbay sa mundong ito kasama ka. Dakila ka, O Diyos. Hindi kami karapat-dapat na nasa iyong tabi dahil kami murmuri at makasalanan. Subalit kinatinanggap mo kami, pinatawad mo kami, binigay mo ang iyong buhay sa amin upang kami maging katanggap-tanggap, maging banal sa iyong harapan, at magkaroon ng buhay na payapa at buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay namin sa temporaring mundong ito. Kaya naman lubos kami, Panginoong Diyos, nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng iyong biyaya, ng iyong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa amin, O Diyos. Wala na po kaming masabi at na mga salita na higit pa dahil sa iyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Kaya, Panginoon, ngayong taon na ito, nais naming maglakbay kasama ka at lumago sa aming pananampalataya at tumibay sa aming pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa iyo at sa aming pananalangin at paglapit sa iyo, Panginoon. Ipaunawa mo sa amin ang mga bagay na hindi pa namin nauunawaan at maghari ka ng tunay sa aming puso at buhay bilang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po sa mga oras na ito at sa salita ng Diyos, sa salita ng Panginoon, Jesus. Ito pong aming dalangin sa kanyang pangalan. Amen at amen.